Ang unang pinuntahan ng dalaga ay ang kumpanya ni Peter. Iyon kasi ang mas malapit sa lugar. Nasa meeting ang lalaki ayon sa front desk na itanong niya kung nasaan ito. Iniwan na lang niya ang tseke at ibinilin na ibigay yun sa lalaki. Na matapos ang meeting nito ay nakaalis na doon si Criza. Ipinapabigay po sa iyo ni Miss Aguilon, Mr. Balboa. Magalang na saad ng receptionist. Nahulaan na ni Peter kung ano yon pero binuksan pa rin niya upang kumpirmahin. Mahina siyang natawa at kapag daka ay kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ng dalaga at magreklamo dito. Regalo ko to sa'yo. Bakit mo binalik? Alam kong kakailanganin mo ito. Peter, I am good. Hindi ko kailangan ng pera ng iba at saka ang laking halaga kaya niyan. Babayaran mo naman to sa hinaharap eh. Kumbaga, pautang ko lang. Pinahiram na walang interest. Kilala mo ako. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. At saka wala akong paggagamitan yan. I am driving. Sa ibang pagkakataon na lang tayo muling mag-usap. Ibababa ko ng tawag. Napasimangot pa doon si Peter. Maya-maya pa ay huminga na siya ng malalim. Nasa loob siya ng opisina, nakatanaw sa labas ng bintana. Pinaglaruan ng kanyang kamay ang blinds doon nang ilang beses niyang binuksan at isinara. Hinilingid sa kanyang nangyari kagabi kay Criza at Nick. Nabalitaan niya yon mismo mula kay Nati. Nakarating sa kanya na may hindi pagkakaunawaan ng magkasintahan. Pwede mo ako ikonsidera na kapalit kung maisipan mong makipaghiwalay na sa kanya. Hindi ko hahayaan na magdusa ka. Kilala mo ko. Ibibigay kong lahat ng gusto mo, Criza. Isa pa, nasa top priority kita. Ikaw at ikaw ang uunahin ko, kahit pa sa sarili kong buhay. Huwag mo sanang kalimutan. Natahimik na doon si Criza. Malamang alam na ni Peter ang nangyari sa kanila ni Nick kagabi. Malamang ang alam nito ay tampuhan lang iyon. Hindi pa sila umaabot sa sukdulan at hiwalayan. Imposibleng si Nick iyon, base sa pagtutol nito sa hiwalayan nila. Pero hindi niya rin naman sigurado kung siya nga ba o ibang tao. Huwag kang ma-pressure sa akin, Criza. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may isang tao, ako yon na handang maghintay at sumalo sa'yo sa mga tagpong kabiguan ng kagaya na lang nito. Nasa sayo pa rin naman ang magiging desisyon. Hindi kita pangungunahan, hindi kita pipilitin. Basta narito lang ako para sa'yo. Sa tipikal na panahon, walang sinumang normal na babae ang hindi ma-in-love sa mga binibitawang salita ni Peter. Kay Criza lang yon walang talab dahil alam ng dalaga kung sinong tunay na mahal niya. Wala akong pakialam kung hanggang saan na ang nagawa niyo ni Nick. Bilang magkasintahan, basta maghihintay pa rin ako sa'yo. Dagdag ni Peter na tila ba siguradong sigurado na lalapit siya dito. Kahit gamitin mo lang ako sa una, batid ko naman sa bandang huli na matututunan mo rin akong mahalin. Napanganga na doon si Criza. Wala na siyang maapuhap ng mga salita para tanggihan ang offer nito. Kung kaya naman ibinaba niya na lang ang tawag. Kung magiging practical siya sa buhay, kagaya noong naghiwalay sila ni Alex na kumapit siya kay Nick, malamang pipiliin niya itong si Peter para tuluyan na rin siyang lubayan ng abogado. Pero hindi. Hindi niya kayang manggamit ng ibang tao kagaya ng ginawa niya noon dahil alam niyang mahal niya na si Nick. Pagmamahal na natabunan lang ng mga pagkakataong yun ang matindi niyang galit. Hindi niya nauulitin sa ibang lalaking ginawa niya noon. No, hindi ko siya gagamitin. Hindi ako kakapit sa kanya. Iba ang sitwasyon ko noon sa ngayon. Noon wala akong makapitan ko hindi si Nick lang. Ngayon ay marami naman akong option na pagpipilian. Pinagpatuloy niyang pagmamaneho hanggang makarating siya sa kumpanya ni Alex. Malalim siyang bumuntong hininga bago lumabas ng sasakyan. Kung tutuusin, ayaw na niyang pumunta sa lugar na yon ng dating nobyo. Ayaw niya ring makita si Alex kung kaya naman sa front desk na lang din ngayon iiwan. Kagaya ng ginawa niya kay Peter. Wala kasi siyang ibang choice. Bakit pa kasi ito nagbigay? Pakibigyan na lang to kay Mr. Argente. Formal na wika niya sa receptionist. Napamulagat ang babae na makita niya si Criza. Ex-girlfriend siya kung kaya naman malamang ay kilala siya halos ng mga employee doon dahil madalas siyang magpunta sa lugar. Miss Aguilon? Hi. Peking ngiti ni Criza. Gusto niyang sabihin dito nagmamadali siya at wala siyang panahon na makipagkamustahan. Nakaagaw pa siya doon ng pansin.
Pakibigay na lang to sa kanya. May appointment pa kasi akong pupuntahan kaya makikisuyo na lang. Sige po, Miss Aguilon. Ibibigay ko po ito kay Mr. Agente. Maraming salamat. Oh, nandyan na pala siya. Mr. Agente, narito po si Miss Aguilon. Malakas pa nitong tawag sa lalaki na kakapasok lang ng entrance ng lobby ng kumpanya. Galing ito sa labas. Mariing naipikit ni Kriza ang kanyang mga mata, lihim na napamura na sa isipan. Kaya nga niya pinakisuyo yun dahil ayaw niyang makitang pagmumuka ng dating nobyo. Nang lumingon si Kriza ay nakita niyang bulto ng katawan ni Alex na nakatayo na sa likuran niya. Seryosong mukha nito, ngunit nang makita siya ay may kakaibang ngiti ng sumilay sa kanyang labi na halatang kuryoso ng lalaki kung anong ginagawa niya doon. Narito ako para sana magpasalamat sa kabaitan mo. Sobrang na-appreciate kong cash gift mo na ibinigay sa akin sa opening ng music center ko. Pero hindi ko kailangan ng ganong kalaking halaga. Kaya sinasauli ko. Ganun pa man ay salamat pa rin. Yun lang, Mr. Agente. Hinarap niya ang front desk at kinuhang envelope na ibinigay dito kanina. Inabot niya ang isang kamay ni Alex at nilagay doon ang envelope ng tseke. Kapag dakay maliit na ngumiti. Maraming salamat ulit. Pagkasabi noon ay mabilis nang tumalikod si Chris at akmang iiwanan na siya. Kailangan niya na makaalis. Maagap naman siyang hinabol at nahawakan ni Alex sa kanyang isang kamay. Sandali lang, Kriza. Sambit nito sa natatarantang boses na tila takot niyang maiwanan. Bitawan mo ko. OA na reaksyon ni Kriza na kagad ibinaksi ang kamay ng dating nobyo. May hindi man sila pagkakaunawaan ni Nick, ayaw niya makarating sa abogado ang ganitong klaseng larawan o chismis. Baka isipin ng binata na kaya siya nakipaghiwalay para makipagbalikan siya sa dati niyang nobyo na wala namang katotohanan. Isa pa magagalit si Nati sa kanya. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga kilos upang hindi na yun lumala pa. Pwede tayong mag-usap nang hindi mo ko hinahawakan. Mapakla nang napangiti doon si Alex, ngunit hindi man lang kakitaan ng konting hiya. Okay, kalma Kriza. Magpapagawa ko ng kape. Busy ako, Alex. Hindi mo ba nakikita nagmamadali ako? Saglit lang naman, pagbigyan mo na ako. Gusto mo bang ikalat ko pa na binigyan kita ng pera? Sige lang, kayang-kaya ko nung patunayan na sinauli ko sa yung pera mo. Naasar ng ngisi ni Kriza na kagad niyang pinutol ang ano pang nais na sabihin ng dati niyang nobyo. Lumambot ang mukha ni Alex. Sa nakikita niya, mas tumapang pang Chris ang kaharap niya. Hindi na ito gaya ng dati na isang sabi niya lang ay mauuton at matatakot ng dalaga. Isang basong kape lang, Krisa. Sige na. Parang maamong tupang pakiusap ni Alex. Para matahimik na si Alex ay pinagbigyan na lang siya ni Krisa. Magkaharap silang naupo sa isang coffee shop sa loob ng kanyang kumpanya. Nakikita ni Krisa ang panakanakan tingin sa kanya ng mga empleyado na nakakakilala sa kanya, ngunit hindi niya na lang yon pinagukulan pa ng pansin. Siguro naman, hindi na masama kung kagad niyang iwanan. Ang mahalaga ay pinagbigyan niya na kahit na hindi niya ubusin ang kanyang kape. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Humalukip-kip si Krisa at sumandal ng likod ng upuan. Matama niyang pinagmasdan si Alex na mas mukhang nabawasan pa yata ng timbang ang kanyang katawan. Kung dati aligaga na siyang nagbabawas ito ng timbang nang dahil sa stress, ngayon ay baliwala na lang yun sa kanya. Parang normal na lang na tanawin at wala na siyang pag-aalalang nadarama pa. Ilang cubes ng sugar ang gusto mo? Sa halip ay balik tanong nito. 1. Pinagmasdan ni Krisa na lagyan ni Alex ng sugar ang kanyang kape. Hinalo-halo niya to. Maya-maya tinulak na sa kanyang harapan na parang normal lang silang magkaibigan. Tikman mo kung sakto ng tamis. Kapag mapait, lagyan ulit natin ng asukal gaya ng dati. Tinanggap yun ni Krisa, binuhat na at sumimsim ng kaunti. Para sa kanya ay okay na yon. Okay na, sakto na. Kung may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo na. Gaya ng sabi ko, busy ako. Bibigyan kita ng 2 minuto. Wala akong panahon para makinig sa kalokohan mo. Ani Krisa na sinipat pang relo niyang nasa kaliwang braso. You may start now, Alex. Napaangat na ng tingin si Alex sa kanya, puno ng emosyon ng kanyang mga matang nakatuon sa kanya. Kung dati, matatouch na siya ng sobra kapag ganito ang tingin nito. Subalit sa mga sandaling iyon, ay sobrang naiinis na naman siya. Ayaw niya ng ganong mga titig. Nakikita niyang mga mata Nick na ganon din ang tingin, tipong nagmamakaawa ito.
Hindi mo kailangang ibalik ang 1,000,000, Krisa. Regalo ko to sa'yo. Tinulak ni Alex ang sobre palapit sa kanyang harapan na sinoling niya kanina. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Walang ibang kahulugan yan. Huwag mo sanang tanggihan. Mariing iniling ni Krisa ang kanyang ulo. Regalo mo. Kapag sinabing regalo, may karapatan akong tanggihan at tanggapin yon, Alex. Kalmado niya pang sagot kahit na tinatamaan na naman siya ng kasamaan ng kanyang ugali. Pero Krisa, nilapag na ni Krisa ang tasa ng kanyang kape. Iniatras ng upuan at tumayo na siya doon. Ayaw na niyang kausapin pa to. Kailangan na niyang umalis. Ayaw na niya magtagal. Maraming salamat na lang sa pagiging thoughtful mo. Marami pa akong asikasuhin kung kaya naman. Aalis na ako. Hindi naman na siguro kalabisan kung aalis ako. Pinagbigyan na kita. Tinikman ko ng kape at nakipagsalita ka na rin naman ng mga sasabihin mo sa akin. Tumalikod na siya. Akmang iiwan ng dating nobyo. Sa kabila ng mga nangyari kagabi, gusto mo pa rin ba siya? Mahal mo pa rin bang lalaking yon? Hindi ba at binalaan na kita? Hindi ka marunong makinig. Tingnan mo, mali ba ako? Pinaglapat ni Chris ang kanyang mga ngipin. Ngayong masama pang timpla niya, baka maibaling ang inis at galit na nararamdaman niya sa lalaking kaharap niya. Sasaw-saw pa. Kung ano man ang problema naming dalawa ni Nick, bahagya siyang huminto. Pilit na kinalamay ang kanyang sarili na huwag sumabog. Sa pagitan na lang namin yon. Wala kang kinalaman at wala ka na rin pakialam kung ano ang gagawin namin sa aming relasyon. Tumayo si Alex sa pagkakaupo, namulsan ng dalawang kamay at saka ngumiti. Alam kong gusto mong bilhin ang shares ng dating music center na pinagtatrabahuhan mo. Hayaan mong tulungan kitang gawin yon, Krisa. Wala akong ibang intensyon. Gusto lang kitang tulungan. Huwag mo sanang tanggihan. Mahinang natawa si Krisa. Hindi siya ipinanganak kahapon lang at hindi siya tangang tao. Maraming salamat sa kabutihan mo, Mr. Argente. Pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang bumili. Wala akong pakialam kung sa'yo man ito mapunta. Pagkasabi niya noon ay walang pakundangan na siyang umalis. Pinagmasdan lang ni Alex ang kanyang likod. Nagulantang siya ng ilan pang minuto bago tuluyang natauhan. Mukhang wala na nga yata talagang pag-asa na makuha niya ang loob ng dating nobya. Sintigasan ng bakal ang puso nito. Kinainis yun ni Alex. Talagang sinusubukan siya ng dati niyang nobya. Habang nakatanaw pa rin sa papalayong bulto ng kasintahan, ay kinuha niya ang cellphone. Hello, Mr. Monroe. Pwede ba ako makahingi ng pabor sa'yo? Tungkol saan? Tungkol sa music center na for sale ang shares. Pwede bang ikaw ang kumausap sa may-ari? Ako nang bahalang magbayad kung hanggang magkano aabuti ng halaga noon. Sige, pero anong kapalit ang makukuha ko? Oras na ma-close deal ko, pinapagawa mo. Bibigyan kita ng malaking projects na isa sa mga hawak ko. Deal, Mr. Argente. Ibinaba na ni Alex ang cellphone matapos na muling huminga ng malalim. Nilingon niya ang tseka sa table. Kinuha niya yon at kapag dakay nilagay na sa loob ng bulsa ng coat niya. Babawiin kita sa kanya, Krisa. Hintayin mo lang. Muli kitang makukuha sa lalaking yon. Samantala, bago umalis si Krisa sa parking lot ng kumpanya ni Alex ay nagtingin siya ng maliliit na mga apartment na pwede niyang rentahan. Ayaw na niyang muling tumira pa sa penthouse ni Nick. Kung pupunta man siya doon, kukunin na lang niya ang mga gamit at tahimik na aalis. Kung sasabihin ni Nick na iwan niya ang lahat ng binigay nito sa kanya, gagawin niya. Makakaya niya ring bumili noon kapag may pera na siya. Nang makahanap ng 50 square meter na apartment ay hindi na yun pinalagpas pa ng dalaga. May parking space na rin yun at singlit ng room na bagay lang sa kanya. Agad niyang pinuntahan. Hindi niya pwedeng sayangin ang araw. Kailangan makasettle siya bago pa man lumubog yon nang hindi naman sayang ang kanyang oras. Matapos na pumirma ng contract at bibigay ng 1-month deposit at 1-month advance, nakuha na niya na rin ang susi ng unit. Pwede mo kong ikontak kung merong problema ng maayos natin agad. Miss Krisa po, maligaya niyang tugunang initian ng babaeng medyo matanda na. Pagbalik ng kanyang sasakyan ay sinipat niya ang pambisig na relo. 3:00 pa lang yun ng hapon. Naisip niya na malamang ay wala sa penthouse si Nick dahil may trabaho itong hindi niya pwedeng pasukan. Sakto lang iyon upang makuha niyang mga gamit niya sa lugar. Hindi siya pumasok, tanong ni Krisa sa kanyang sarili nang makitang sasakyan ni Nick na nasa parking. Malamang naritong kanyang sasakyan, hindi ba? Sagot niya sa sarili. Umibis siya, muling sinulyapan ng sasakyan ng binata. Himala, masyadong workaholic yun.
Ingos pa ni Krisa sa kawalan. Tumahip na ang dibdib ni Krisa nang biglang may dumaan sa kanyang isipan na negatibong bagay. Kung ano-ano nang na-overthink niya na nagpahina sa kanyang mga kalamnan. Imposible naman yun. Hindi kaya may nangyari na sa kanyang masama kagabi, kung kaya naman, hindi siya nakapasok ngayon? Malalaki ang mga hakbang at halos magbuhol ng mga binting tinungo ni Krisa ang elevator upang agad niyang makaakyat ng penthouse ng binata para na siyang kakapusin ng hininga. Hindi niya nagusto ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. May kakaiba sa tibok ng kanyang puso. Bumilis pa ang tibok nito na parang umaakyat na sa kanyang lalamunan habang lulan siya ng elevator. Tinipa-tipa na ng dalagang kanyang isang paa habang ang mga mata ay nakatuon sa floor na kanilang dinadaanan. Inip na siya. Kumabog pa ang puso niya habang papalapit siya ng papalapit sa palapag ng penthouse. Yung tipong parang lalabas na yun sa loob ng kanyang dibdib. Nalalamig ng kanyang dalawang palad nang makailang beses na ipinuna sa suot na damit. Tensyon na siya. Kalma, Krisa, di sana tatawagan ka na ng kapatid niya. Kung may masamang nangyari, think positive. Masamang thoughts, layuan mong isip ko, please lang wag ngayon. Kumbinsi niya pa sa sarili kahit nararamdaman niyang nanunuyo na ang lalamunan niya. Paano kung hindi pa rin nila alam? Paano kung ako palang unang makakadiscover sa katawan niya at hindi yun mangyayari. Okay lang siya. Si Nick Bentacourt pa ba? Napatadyak na sa sahig ang isang paa ni Krisa upang ilabas ang kanyang frustration. Gusto na niyang makapasok sa loob ng penthouse nang matapos ng pag-aalala niya sa binata. Krisa, huminahon ka nga. Ano-ano nang pumapasok sa isip mo? Puro kasamaan, walang mangyayaring masama sa kanya. Masamang damo yon, naririnig mo? Masamang damo ang bugadong si Nick, kaya kumalma ka. Tama na ang overthink. Kung may makakarinig lang sa kanya ng mga sandaling iyon, malamang ay naisip na nilang nasisiraan siya ng bait, nang dahil sa pagkausap niya sa kanyang sarili. Nang ilang palapag na lang at nasa penthouse na siya, inilabas na niya ang duplicate ng susi. Habang pinapasok yun sa pintuan ni Miss lalo pang sumidi ang takot na kanyang nararamdaman. Kailangan niyang huminga ng malalim. Kailangan niyang kumalma. Ano man ang kanyang makita sa loob ay dapat na manatiling malinaw ang pag-iisip at kalmadong buong sistema. Huminga na muna siya ng ilang malalim bago niya hinila pabukas ang pintuan at pumasok na doon. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib at parang natanggal ang mabigat na nakadagan doon kay Krisa. Na makita niya prenting nakaupo sa sofa si Nick. Napahawak na siya sa pader ng penthouse na malapit sa kanya at muli pang huminga ng malalim. Mas malawag na yon kumpara kanina. Nakatalikod sa kanyang bandang binata, ngunit dahil parang gumalaw ang balikat nito, kaya alam niyang naramdaman nitong kanyang pagpasok. Subalit niyang kaunting sulyap, hindi siya nito nilingon upang tingnan. Nanatiling mga mata sa hawak niyang cellphone. Nasa tingin ni Chris ay bago yon dahil sa magkaibang kulay nito sa cellphone na kanyang ginagamit noon na nabasa umano ng tubig. Hindi niya tinangkang tawagan at kontakin ang number nito kanina sa pag-aakalang sira pa rin yon. Nakalimutan niya lang sino nga palang lalaking pwedeng makakuha ng bagong cellphone anumang oras. Pinasadahan niya na pa ito ng tingin, nakabihis siya ng pantrabahong damit na halatang kararating lang din sa loob ng penthouse. Hindi kasi nito hinubad ang kanyang sapatos man lang. Mabilis na nag-iwas ng tingin sa Krisa nang magangat na mukha sa kanyang binata. Muli niyang nilingon ng abogado nang hindi ito magsalita kahit na nakita na siyang umuwi na ng penthouse. Kung gaano to kadaldal na nagdaang gabi para pigilan siyang umalis, kabaliktaran na noon ang ugali nito ngayon. Mukhang natauhan na yata siya bigla na lamang si Krisa. Parang nakatingin siya sa mukha ng lalaki sa unang pagkakataon. Yung pakiramdam na parang ito yung time na unang beses pa lang silang magkita ng mata sa mata. Malamig at walang kahit na anumang emosyon ang makikita sa mukha niyang halatang puyat dahil sa nalaki at nangingitim na eyebag sa palibot ng kanyang dalawang mata. Umuwi lang ako dito para kunin ang mga gamit ko. Pagbibigay alam niya sa binata, baka kasi akalain itong okay na naman sila at baliwala na nangyari sa kanilang pagitan kagabi. Hindi siya pinansin ni Nick, ni isang salita'y wala itong sinabi. Inilihis na rin itong tingin sa kanya. Naghimutok pang lalong kalooban ni Krisa sa kanya. Siya na nga ang may kasalanan kagabi, siya pang may karapatang malamig at itrato siyang hangin ngayon. Kung muli itong hihingi ng tawad sa kanya, baka sakali pang magbago na roon ang isip niya. Hindi parang nagmamalaki pang binata sa kanya. Akala niya ba hindi ito papayag na magkahiwalay sila? Anong ginagawa nito ngayon? Dinidedma lang siya. Bahala na nga siya. Huwag kang mag-alala, aalis din ako kagad.
Pagkasabi niya noon ay pamarcha niya ng tinungong master's bedroom nila ni Nick. Nilabas niyang dala niyang maleta doon at nilagay ang lahat ng mga gamit niya. Muli niya yung hinalungkat at tinanggal ang mga damit at iba pang regalo ni Nick na pera ng binata ang ginamit na pambili. Ayaw niyang may maisumbat sa kanyang binata kapag nagkataon pa. Ipagamit niya doon kay Nelia kung gusto niya. O kung hindi ay itapon na lang para hindi kalat. Kaya ko ring bumili niyan, bulong-bulong niya sabay lingon sa may pintuan. Tinitingnan kung pupuntahan ba siya ni Nick doon at muling pipigilan na wag umalis ng penthouse. Subalit bigo na naman siya, walang Nick ang nagpakita doon. Talagang matigas siya ha. Tumatagaktak ang pawis ni Kaysa nang matapos sa kanyang ginagawa. Paano? Sa sobrang inis niya, hindi niya na nagawa pang buksan ng aircon. Isa pa, nagmamadali siyang gumayak. Ayaw na talaga niyang magtagal doon dahil lalo lamang siyang nagagalit at naiinis kay Nick. May pasabi-sabi pa siyang hindi niya kaya. Bakit ngayon? Hinahayaan niya lang ako dito mag-empake. Ang sabihin niya, gusto niya rin akong umalis. Gusto niya rin akong mawala. Padabog na ibinabana niya ang kanyang maleta mula sa kama. Matapos niyang i-zipper yon, inayos ng ilang hibla ng buhok na dumikit sa kanyang muka dahil nanlilimahid pa rin siya sa matinding pawis ng katawan. Muli siyang huminga ng malalim. Iginala ng paningin sa kabuuan ng kanilang silid na kung saan ay napakaraming mga alaala sa kanila. Nakakadismaya lang. Maingay ang mga gulong na iginuyod na niya ang maleta upang lumabas na ng silid. Natigila siya sa may pintuan ng sumungaw ang ulo ni Nick upang harangan siya. Inirapan niya lang ito. Pinakitang galit pa rin siya sa binata at wala na itong magagawa kahit na muli pang lumuhod. Wala ka na bang nakakalimutan? Uminit pang bunbunan ni Krisa. Ang buong akala niya kasi pipigilan siya ng abogado. Pero hindi pala. Tinatanong pa talaga siya nito kung wala na ba siyang nakalimutang dalhin. Dinukot ni Krisa ang duplicate niya ng susi sa kanyang bulsa at pabagsak na inilagay niya yon sa kamay ng binata. Hindi pa nakontento doon ang dalaga. Kinuha niya rin ang cards na ibinigay nito sa kanya at isinama yon sa susi. Hindi naman umangal doon si Nick na naikuyom ng kanyang kamay na may hawak ng duplicate key at ng cards na ibinigay niya. Hindi ko dinalang mga alahas na ibinigay mo at ang mga damit. Nanatiling blankong emosyon ng mukha ni Nick kahit na naguhumiyaw ang damdamin niya sa kaloob-looban niya na muling lumuhod at magmakaawa sa nobyang huwag siyang iwan nito. Ilang beses siyang napalunok ng laway upang humugot ng lakas. Kanina pa siya inuutusan ng kanyang puso na gawin iyon. Ngunit kumukontra naman ang kanyang isipan. Sinisigaw nitong sarado ng isip ng nobya. Galit na galit pa rin ito. Masasayang lang ang effort niya kung gagawin niyang bagay na yon. Baka pagtawanan lang din siya nito. Tama na yung sinubukan niya ng isang beses. Nais niya ring bigyan na muna to ng time na mag-isip. Baka sakaling malinawan ang isipan ng dalaga. Oras na hayaan niyang lumayo ng pansamantala. Paano yung mga kuting na pinapakain mo sa ibaba? Kawawa naman. Wala na magpapakain sa kanila. Gusto mo pahalakak na malakas ni Krisa? Nag-aaway na sila pero yun pa rin ang nasa isipan ng abogado. Saka ano bang pakailam niya sa mga yon? Ngunit nang maisip din nakakaawa naman talaga ang mga yon, naisip ni Krisa na baka minsan nidadalaw-dalaw na lang siya para bigyan ng pagkain. Anong pakialam ko sa mga hayop na yon? Unahin ko pa sila kumpara sa sarili ko? Naiko yung paninik ang kanyang kamao, hindi yun ang sagot na kanyang inaasahan mula sa babae. Iba, at naiinis siyang hanggang sa mga sandaling iyon ay ang tigas ng puso ng dalaga. Bato na ito kumbaga. Chris, aalis na ako. Kung may kailangan ka, alam mo naman ang phone number ko at social media account. Mag-send ka lang ng message. Be specific din kung saan lugar na tayo makikita at kung anong kailangan mo. Para naman maihanda ako sarili ko. Sa gabi lang din ako available. Sana malinaw yon. Muli siyang inirapan ni Krisa. Akmang lalagpasan na niya ang binata nang bigla siya nitong harangan. Hindi siya tuloy makalabas ng pintuan ng silid. Humigpit ang hawak ni Krisa sa handle ng kanyang maleta. Nais nang tumalo ng puso niya sa saya sa mga oras na yon. Ito na ba? Pipigilan na ba siya nito? Padaan. Huwag kang bastos. Nag-uusap pa tayong dalawa, Chris. Wala na tayong dapat na pag-usapan, Panik. Tapos na, hindi ba? Ano pang pag-uusapan natin? Sa halip na sumagot ay biglang inabot ni Nick ang isang kamay ni Krisa. Agad namang hinila yung dalaga at tinago sa kanyang likuran. Tipong parang napaso. Siyempre kailangan niya pang magpakipot. Aalis ka na ba talaga, Chris? Hindi ka na mapipigilan? Pwede pa naman nating ayusin eh. Hindi lang tayo nagkakaintindihan. Hindi naman pwedeng basta ka na lang umalis dahil hindi naman kita pinapaalis. At saka hindi na magiging kagaya ng dati ang bahay na ito kapag wala ka.
Magiging malungkot ng mga gabi ko dito. Kailangan kita, Chris. Kailangan kita. Madamdaming pakiusapan ni Nick na hinawakan ng magkabilang balikat niya. Kailangan mo lang magpalamig ng ulo, Hindi mo kailangang. Bitawan mo nga ako. Nagpadala si na Mommy ng pagkain. Kahit doon man lang sana'y saluhan mo ko bago ka umalis. Sige na, gutom na ako. Kaninang umaga pa ako hindi kumakain dahil wala ka rito. Sige na, pagbigyan mo na ako, Chris. Anong oras na rin kasi? Gusto mo ba ako magkasakit? Maratay sa karamdaman ha? Biglang naghangang isipan doon ni Krisa. Bigla siyang nakonsensya. Tila unti-unting humupa ang galit at pagtatampong nararamdaman niya. Magkakasakit ang binata kung ganito ang gagawin nito sa kanyang sarili. Lumuwag ang hawak niya sa handle ng kanyang maleta. Naburo ng mga mata niya sa mukha ng binatang may emosyong pakikiusap. Nasa bingit ba siya ng pagpayag sa kagustuhan nitong sabay silang kumain dalawa nang biglang magring ang doorbell ng kanilang penthouse. Napaayos na silang dalawa ng tayo. Nagkatitigan sila saglit. Nagtatanungan ng mga mata kung sino kayang bisita ng ganoong oras. May inaasahan ka mang bisita? Umiling si Nick, hindi niya alam kung sinong pupunta doon gayong nakausap naman niyang ina at kapatid kanina. Gusto nga sana nilang pumunta doon pero pinigilan niyang mga ito dahil una, wala doon si Krisa. Pangalawa, hindi pa sila nagkakaayos ng nobya at ayaw niyang sagutin ang mga katanungan nila na alam naman nilang ang dahilan kung ano. Gusto niyang kapag pupunta sila doon naroon si Krisa. Gaya ng dati, hindi yung wala roon ang dalaga dahil galit na galit pa rin yun sa kanya. Wala, sandali lang. Dito ka lang at titingnan ko kung sino. Bitaw ni Nick sa kanya tumalikod na patungo ng pintuan. Hindi kumbinsido doon si Krisa na muli na namang tinubuan ng masamang kutob. Feeling niyang babaeng sanhi ng away nilang naroon, malakas ang gut feeling niya talaga. Malamang titingnan nito kung tagumpay siya sa naging plano. Sinundan niyang binata, hindi napansin ni Nick na medyo gumaan ng pakiramdam. Feeling niya magkakabati na sila ni Krisa matapos nilang sabay na kumain. Nang buksan niya ang pintuan ay mabilis na dumilim na naman ang mukha ni Nick sa kung sino hindi nila inaasahang bisita. Ano pang ginagawa mo dito? Sigaw ni Nick na halos pumutok ang mga ugat sa leeg niya. Kulang na lang ay mapaigtad sa takot si Nelia sa lakas ng boses ng binata. Hindi yun ang inaasahan niya. Oo, galit ito pero hindi to the point na bubulyawan siya nito ng harapan. Nick, gusto ko lang naman humingi ng tawad sa girlfriend mo. Naputo lang sasabihin ni Nelia na sumungaw ang ulo ni Krisa mula sa likod ni Nick. Puno ng galit ang mga mata ng dalagang tinignan mula ulo hanggang paa ang babaeng bisita ng ilosyonada. Hindi na kailangan, Nelia. Sambit ni Krisa na muli na namang bumalandra ang selos niya. Kung kanina nawawala na yon, ngayong nakita niyang babaeng sumira ng kanyang gabi at relasyon na buhay na naman sa kanyang puso ang maging isang rebelde kay Nick. Masusolo mo na siya. Sayong-sayo na. Ha? Pagkasabi noon ay bumalik siya ng silid at kinuha ang maleta. Sa sobrang pagkagulat, hindi na nakapag-react kaagad si Nick. Pinanood niyang papala yung bulto ni Krisa patungo na ito ng elevator. Nahimasmasan na roon. Krisa! Binalingan niya si Nelia na parang tuod na nakatayo pa rin doon. Puno ng pagbabanta niya pinalisikan ng mga mata ang babaeng parang nalunok na ang dila. Hinabol ni Nick si Krisa. Ang akala pa naman niya magiging maayos ng lahat sa kanila. Sinira na naman ni Nelia. Chris, ganyan ba Nick? Ganyan ba ang gusto mo makipag-ayos sa akin? Bakit nandito yan? Hindi ko alam. Hindi ko siya pinapunta. Kita mo naman, nagulat din ako sa kanya, hindi ba? Magsama kayong dalawa. Naluluha ng sigaw ni Krisa. Wala na siyang pakialam kung may ibang makarinig sa kanilang pagtatalo. Gusto niyang ilabas ang lahat ng galit niya rito. Krisa naman, ayusin natin to. Huwag kang umalis. Nangihinang pakiusap ni Nick, bumukas ang pintuan ng elevator. Pumasok doon si Krisa na namamasa ng mga mata. Sobrang galit na naman siya. Hindi ba dapat hindi talaga siya aalis? Ipaglalaban niyang karapatan niya lalo pat sinabi ni Nick na ayusin nilang relasyon nilang dalawa. Bakit siya lumalayas? Sa ginagawa niya ay lalo lang magsasaya si Nelia na naiwan kay Nick. Huli na nang makapag-desisyon siyang lumabas ng lift. Sumara na yon at napindot na niya ang basement parking. Nagsimula na rin yung unti-unting bumaba.